Mahigit 76 na bilyong piso ang inilaang budget sa Department of Health ngayong taon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, mas mataas ito sa budget ng Department of National Defense. Hindi pa rito kasama ang 53 bilyong pisong itinalaga para sa Universal Healthcare Program sa ilalim ng PhilHealth. Pangako ni Pangulong Duterte sa kanyang unang State of the Nation address, pagagandahin ang serbisyo at pasilidad ng mga pampublikong ospital. Isinulong din ng Pangulo ang ganap na pagpapatupad sa Reproductive Health Law. Habang naka-TRO ang batas, nilagdaan muna ng Pangulo ang executive order noong Enero para maipatupad ng ehekutibo ang mga probisyon nito. Ilan pang executive order na nilagdaan ni Pangulong Duterte ang pagbabawal sa paggamit ng mga pailaw at paputok na matagal nang isinusulong ng DOH at ang pagpapatupad ng nationwide smoking ban. Sa pagpapatuloy ng ating interview series na Pangulong Duterte, ang unang taon, makakausap natin si Assistant Secretary Eric Tayag, tagapagsalita ng Department of Health. Magandang umaga po sa inyo, Asik Tayag. Magandang umaga, Kano. Magandang umaga, Hawi. Okay, you just came from Ormoc. Kumusta ang sitwasyon doon? Sabi magdadagdag daw ng pondo para at benepisyo. Ano exactly yung matatanggap na dagdag na benepisyo ng ating mga kababayan? Nandun ngayon ang aming kalihim, Secretary Ubial, sapagkat dito sa Ormoc, halos puro private yung ospital. So pangkaraniwan, yung mga pasyente sa kanila po na confine. Ang aming government hospital ay nasa Tacloban, yung Eastern Visayas Regional Medical Center. At merong local government hospital, yung Ormoc District Hospital. Sapagkat gusto naming maasikaso mga pasyente, ang aming kalihim ay nag-iisip ngayon ng paraan na tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga pasyente kahit na ito ay nasa pribadong mga ospital para hindi na po nag-aalala. Katunayan kahapon nang bumisita tayo sa isang ospital at may pagyanig na naman, yun nga ang alalahanin, naputulan na nga ng binti, inaalala pa yung gastusin. So ayaw naming maging problema pa yon sa kanilang pag-iisip po. Okay. Moving on from one crisis to another, yung isa pang krisis na kinakaharap ngayon ng bansa, itong krisis sa Marawi. Ang dami nang nagkakasakit, lalo na doon sa mga evacuation centers, pneumonia, diarrhea, etc. May tuturing ba itong humanitarian crisis na, sir? Mukhang nag-i-evolve na siya sa isang humanitarian crisis. Kaya nga, napakagandang balita sa amin na inilahad nila na magkakaroon ng plano para sa isang resettlement. Alam mo, pagkatapos ng isang sa disaster, barangay Sagunsungan, o kung yan ay conflict, o kaya naman ay paglindol, mas mabilis na makabalik ang mga kababayan natin, mga displaced population, sa normal nilang pang-araw-araw na gawain, ay mas makakatulong po sa kanila sapagkat nag-aalala kami yung nutrition, safe motherhood, yung mga batang wala pang 5 taon, yung mga gamot nila, yung continuous health services ay baka maputol. Pero sir, lagi naman tayong nagkakaroon ng mga kalamidad, mga ganyan, at palagi namang nilalagay yung mga evacuees sa mga evacuation centers, gyms, schools, etc. Pero palaging ang problema pa rin, sanitation, water. Wala ba tayong magagawa para yung mga evacuation centers natin mas equipped para hindi magkakaroon ng ganitong mga problema? Dahil alam naman natin na these are always the problems pagdating sa evacuation center. Kara, tama ka. At paulit-ulit, parang ang sirang plaka na nga. Pneumonia, diarrhea, palagi. Kaya po nangyayari yan sapagkat iba-iba yung sitwasyon, bagamat pare-pareho lang yan. Yung sitwasyon po kasi pag displaced population, limited yung resources po nila yon, overcrowding, kahit na anong inam po ng pagkakaplano at mabigyan sila ng sanitation services, safe water, magkakaroon talaga ng problema. Kaya nga ginagawa namin, nakikipagpulong po kami sa kanila. Halimbawa, nagdala kami ng mga portalets, ayaw nilang gamitin. So kailangan talaga sa pagplaplano nito, may pag-uusap para na sa ganon, yung kailangan niya nila na itutugma namin at siya naman namin binibigay. Marami po dito sa mga Marawi evacuees, nakasaksi rin ng mga horrors ng gera, mga nakasurvive na ng gera, mga kamag-anak nila naging biktima. And then alam natin na nagkakaroon ng mga war trauma, no? I mean, meron bang mga treatment o response para dun sa mental health problems naman ng mga evacuees? Hawi, tama yan, binabantayan namin, tinatawag
tinatawag na post-traumatic stress disorder sapagkat maaaring mauwi ito sa depression, anxiety attacks, flashbacks. Katunayan, dun sa mga libo naming na tingnan na, may mga nilipat na kami sa ospital for a higher level of care sapagkat naapektuhan na yung pag-iisip nila. Ganon din naman dito sa Ormoc, yung mga estudyante natin, yung acute anxiety reactions, talagang nanginginig po sila sa takot. Kaya tuloy-tuloy kami at katuwang namin ng DSWD at saka yung Red Cross. Rehabilitation will take years. This will not happen in the next few months. This will take years. All right. I just need to ask you this kasi medyo mainit yung issue ngayon tungkol dito sa dengue vaccine. May hirit si Congressman Harry Roque na kino-question daw ni Health Secretary Pauline Obial itong dengue vaccine program para daw ma-divert yung pondo doon sa pagbili ng mga pneumonia vaccine. Is this true? Hindi po totoo po yan. Ang katunayan, yung dengue vaccine po, nangangasiwa niyan, ay ang Philippine Children's Medical Center. Sapagkat itong kauna-unang introduction ng dengue vaccine sa buong mundo, minarapat namin na mabantayan ang implementasyon niyan para yung safety at efficacy ay talagang namomonitor po natin. Kaya tuloy-tuloy yan at itong April nga, ito na yung last dose. Kasi 3 doses yun eh. Every 6 months, 3 doses ang dapat makumpleto ng mga bata. Bagamat dahil sa maraming sobra mga dengue vaccine, mirarapat ng aming kalihim sa napakataas ngayon ng dengue dyan sa Region 7 Cebu, ay nag-umpisa na rin bigyan yung mga bata dyan. Matatandaan mga batang 9 years old and above lang, at sa 3 rehiyon ngayon nagdagdag tayo dyan sa Cebu. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Salamat. Assistant Secretary Eric Tayag, ang tagapagsalita ng Department of Health, DOH. Thank you, sir, for your time.